Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Bigyan po natin ng malakas na clap offering ang Panginoon. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa lugar po na ito, kayo po ay aming inaanyayahan. Punuin mo, Panginoon, ang lugar na ito ng iyong presensya. At nawa po, Panginoon, magmula awitan hanggang sa katapusan ng gawain ito, Panginoon, mangusap ka sa buhay namin, Panginoon. Alam namin, may gagawin po kayo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po dahil may pagkakataon po kaming magpagamit po sa inyo. Nawa po, O Diyos, ay samantalahin namin kami po, Panginoon, ay magamit mo, Panginoon, sa ganon. Mapagpala ang maraming tao sa paligid namin dahil kami po ay nagpapagamit po sa inyo. Mapagpala ang buhay namin dahil kami, Panginoon, ay nagpapagamit sa inyo. Panginoon, samahan niyo po ang aming pananambahang ito sa pangunguna at pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming samot dalangin in the name of Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, nabati niyo na po ba yung mga katabi ninyo ng good morning? Ayan, pakibati nga po sila ng isang matamis na magandang umaga. Yeah, parang mahina yata. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Napaka-challenging po ng week natin, di ba po? Araw-araw naman, napaka-challenging ng ating araw. Ano po? Dami pong mga circumstances, difficulties, failures, disappointments tayong nararamdaman. Pero isa pong malaking pagpapaala na nandito po tayong lahat. Tama po ba? Ayan. At ngayon pong araw na to, we will just focus on our eyes to our God. Kasi when we focus our full attention to our God, lahat po ng mga nararamdaman natin, lahat po ng mga hindi magandang nangyari sa buhay natin, lahat po yan mawawala. Amen po ba? Yung peace at yung faith natin are deeply rooted with God when we keep on praising and worshiping Him. Kasi nakakalimutan natin lahat yan. Ang naiisip lang natin is the abundant blessing that God will shower upon us at this moment. At yung mga blessings na yan, we will be able to share it with others. Tama po ba? Sana po, every Sunday na gumigising tayo, nandun yung excitement sa pakiramdam natin, pupunta ako sa church. This is time for me to refuel, to regain yung strength na naubos sa akin ng isang buong linggo dahil sa stress, sa trabaho, at sa kung ano-ano pa mang bagay. Ngayon po, samahan niyo po kami na excited nating iparamdam sa ating Panginoon na tayo po ay masaya na nandito tayo at yung kalakasan na ibinigay po sa atin ni Lord, yung chance na nandito po tayo, ay ibibigay po natin, buong lakas po natin siyang pupurihin. We're in this house of the great King. We come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sing His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Let the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King. Come on, church, let us sing to our God. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome in this place.
the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm breathing again. Sing in the darkness, I laugh in the rain. Love again. It's your song of freedom. Now I'm breathing again. Your spirit brings me nearer. Your breath of life has set me free. Song in my heart, the song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I sing in the darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Jesus, your love is lifting high. It's the reason to run and let's change on. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne. With this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne. With this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne. With this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Napakasarap pong umawit para sa Panginoon, di ba po? Yan. Nakalimutan natin yung problema natin, di ba? Yan. Ang nakuha lang natin is the peace and the blessing that God is about to give us. Tama po? At uuwi tayo mamaya na masaya at punong-puno ng pagpapala dahil ang Diyos ay nasa atin. Yung susunod pa nating awit, ang title po niya is The Potter's Hand. Yung palayok po, di ba, nasa-shape siya dahil sa pressure na binibigay ng kamay nung gumagawa ng palayok. Tayo po, hinuhubog din tayo ng Panginoon para dun sa better version natin. Ang kailangan lang po natin gawin is to surrender to our God. God is molding us into something beautiful for His purpose. Ginagamit niya yung problema, yung circumstances, yung mga tao, yung difficulties na nararamdaman natin para maging maganda tayong version ng sarili natin na karapat-dapat tayo para sa Panginoon. I-surrender natin yung buhay natin sa Panginoon kasi walang mawawala. Mas magigain pa tayo ng mas maraming pagpapala kapag ganun yung ginawa natin. Ang buhay po ay hindi madali, pero kapag tayo na kay Kristo, lahat ng bagay na yan makakayanan po natin. At naniniwala po ako na bawat isa na nandito, palalakasin ng Diyos ang inyong pananampalataya. At hindi po kayo mag-iisa sa laban ng buhay.
gently calling into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I Maraming salamat, Lord, for being the Master Father, for molding us, for using us, for filling our lives, Panginoon. Thank you. Thank you for this life, Panginoon. Thank you for another chance na purihin ka namin, Panginoon. Thank you for bringing us here, Lord. Thank you for using our lives to sing for you, Panginoon. Marami kaming pagkukulang, Lord, and we are so sorry for that, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Kasi kahit napakarami namin kakulangan sa iyo, Panginoon, patuloy mo pangin kami pinagpapala, Panginoon. Lord, kulang ang mga salita na to para iparamdam namin yung pagmamahal namin sa iyo. Dahil ikaw, Panginoon, ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Your unconditional love, Panginoon. Ang patuloy na nagbibigay ng lakas sa amin, Panginoon, para magpatuloy. Lord, sa buhay po namin na to, huwag niyo po kami iiwan dahil hindi po namin kaya, Panginoon, kapag wala kayo. Always walk beside us, Lord. Be with us, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, at sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. Naway, makita ka ng ibang tao sa amin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa araw-araw, Panginoon. Lord, nawa sa araw na to, lahat ng maririnig namin, Panginoon, ay may sa puso namin, Panginoon, at may sa buhay, Panginoon, at makita ng iba, Panginoon, yung pagbabago na ipinaramdam mo sa amin, Panginoon. Lord, lead us in everything that we do. Maraming salamat, Panginoon. May you glorified in everything that we do. In the mighty name of Jesus. Amen. So unlovely, you sought me
you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay muli makikibahagi po tayo sa banal na hapunan. At bago natin po tanggapin ang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, nais ko pong basahin sa inyo ang talata buhat sa Hebreo 10 verse 22 po. Sabi dito, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ng ating mga puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Mga kapatid, habang inaawit po ni Sister kanina dito, tapos napapanood po natin yung video, talagang makikita po natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin, yung pag-ibig niya. Kaya bago po tayo tumanggap, atin po siya sa ating sarili upang
magkaroon tayo ng maging karapat-dapat po yung ating pagtanggap at pakikibahagi sa banal na hapunan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na muli kami po, Panginoon, ay binigyan nyo ng kalakasan. Nagkaroon kami ng panibagong buhay at pag-asa, Panginoon, sa araw na ito. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig na ibinigay nyo sa amin, Panginoon. Kaya't ngayong umaga, Panginoon, nais po namin na lumapit sa inyo ng may malinis na puso. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung kami nagawa po naming saktan ang inyong puso, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon, at maging karapat-dapat po, Panginoon, kami sa pagtanggap ng mga simbolong ito at pagpapala, Panginoon. Sa inyo po, Panginoon, ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pakinggan po natin ang sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa sumusunod. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin, mga kapatid, ang saro. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Amen. And good morning po sa ating lahat. Ayan po. Handa na po ba tayong magkaloob sa ating Panginoon? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan po. Sino po yung gustong mag-practice na paunladin yung kanyang pagbibigay? Taas nga po ang kamay. Okay. Yan, lahat naman po tayo gusto nating mag-practice na paunlarin yung giving natin. Now, sino yung may best friend? Sino yung may best friend? Or may friend? Friend na lang. Ayaw nyo ng best friend, ha? Okay, friend. Yan, lahat tayo may friend. Now, sa atin pong verse, pwede daw po tayong mag-practice. Pag-practicean natin yung ating friend or best friend sa pagbibigay. Basahin po natin yung ating verse sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Sabi doon, you are better off to have a friend than to be alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made of 3 strands of cord is hard to break. Now, sabi po dito sa talata ng Ecclesiastes, mag-invest po tayo sa human relations. Usually, nag-invest tayo, money, properties. Pero ang sinasabi po dito, mag-invest tayo in our human relations. Yun nga lang, minsan it's a drug eh. Alam ko, minsan, ako sa sarili ko or sa inyo, minsan yung nagkikwentuhan, bala lang yan.
Pupusita ka sa kakilala, abala lang yan. Pupuntahan mo yung nangangailangan, abala lang yan. Pupuntahan mo yung isang malapit na kamag-anak, malapit na kaibigan, kapitbahay, abala lang yan. Pero sometimes, hindi natin naiisip, yun yung mga pagkakataon na kailangan nating mag-invest ng human relationship. Aminado po ba tayo doon? Amen. Okay, lahat tayo aminado doon. That is why, sabi sa Ecclesiastes 4:9-12, invest in human relationship. Mag-practice tayo. So that here, sa labas na gagawa natin, sa ating mga nakakasalamuha, paano pa kaya dito sa ating bahay-sambayan, na ang best friend natin, hindi tao, kundi si Lord. Amen po ba? And yung best friend natin yon in trouble times, lagi nating malalapitan, at sigurado, hindi tayo tatanggihan kung tayo may pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na binibigay niyo sa amin. Alam namin, Panginoon, na madalas ay nag-i-invest kami doon sa mga bagay na material. Pero, Panginoon, this time, tingnan namin, Panginoon, yung investment namin sa human relationship, Panginoon. Panginoon, alam po namin at alam ninyo, Panginoon, na dito sa part ng buhay namin ay masyado kaming nagiging pabaya. Panginoon, kayo ang magbigay sa amin ng puso. Panginoon, na bigyan ito ng practice. Practicein namin, Panginoon, na mag-invest sa paraang ito upang sa gayon, Panginoon, yung mga pagpapala mo na ibibigay sa amin na nandyan, Panginoon, ay may bahagi namin sa aming mga malalapit sa buhay, kaibigan, Panginoon. Panginoon, madali lang, Panginoon, nakitain yung pera, pero Panginoon, yung pakikipagkapwa-tao, Panginoon, ay mahirap, Panginoon. Pwede kami, Panginoon, na madapa, pwede kaming magkaroon ng problema, pero Panginoon, kung kami nag-i-invest sa human relationship, sigurado, Panginoon, na may tutulong sa amin, merong kakalinga, merong bubuhat sa oras ng pagkadapa. Panginoon, at higit sa lahat, mag-invest kami, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Higit sa lahat, diyan po, sa inyong kalangitan, sa nakayamanan, Panginoon, na hindi, Panginoon, mabayaran ng kahit anumang salapi. Panginoon, matuto kami, Panginoon, na paunlarin ang part ng buhay namin na ito. Dahil, Panginoon, higit ito sa mga kayamanan na nakikita namin. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito na ginagamit nyo kami. At lalo, Panginoon, bigyan nyo kami ng puso, Panginoon, para sa bagay nito. Ito ang inihiling namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Your mighty
Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Praise the Lord. Pakibati nyo naman po ng good morning din yung inyong katabi. At kamayan po ninyo, welcome sa ating worship celebration. Handa na po ba tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Praise the Lord kung ganon. So tayo pong lahat ay tumayo. And once again, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Our topic is all about worship. What is it? Pagsamba, ano ba iyon? Buksan natin ang ating mga Bible sa Book of John, chapter 4, verse 20 up to 24. John chapter 4, verse 20 up to 24. Ang sabi po ng Bible, "Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do not know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are so grateful to You because once again, You've given us, O Lord, this opportunity to come together to worship You, Lord, and to thank You for everything that You have done in our lives. Thank You so much, Lord, for the presence of Your Holy Spirit right now, moving in this place, moving in our lives, in our hearts, Lord. We know, Father God, that Your Holy Spirit will give us the wisdom so that we can understand Your message today, O God. And each one will be moved according to Your will, Panginoon. Salamat po. Samahan Niyo po kami, Panginoon, hanggang matapos. Pagpalain Mo po ang iyong mga salita this morning. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. We may be seated now. Today, brethren, we will begin a new series as we continue to grow in the Lord, as we continue to grow as a church, and we will focus on the aspect of what we call worship. We are created to worship. Tayo po ay nilikha ng Diyos para sumamba. Ano po? God created man with an innate desire to worship. Sa totoo lang po mga kapatid, no, ang isa sa pinaka-fundamental difference po natin sa mga hayop ay meron tayong desire na sumamba sa ating Diyos. Hindi po nilikha ng Diyos ang mga hayop na merong drive para sumamba sa Panginoon. Tayo lang pong mga tao ang nilikha ng Diyos na meron tinatawag nating eternity in the hearts. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God set eternity in the hearts of man. Wala po nito sa hayop. Wala po nito sa mga ibon. Wala po nito sa mga isda. Tayo lamang pong mga tao ang merong, sabi nga po ay drive. Meron tayong, sabi nga po, desire sa ating puso para sumamba sa Diyos. Because ang sabi ng Bible, God has set eternity in the hearts of men. Kaya kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, there is what we call a certain urge, causes people everywhere to worship. And if they are not worshiping the true living God, for sure, they are worshiping what we call God of their own making. Kaya nga po, kung babalikan po ninyo yung mga ninunuho natin, yung atin pong mga sinaunang Pilipino, bagamat hindi po nila nabasa ang Biblia, sa kanila pong puso, alam nilang may Diyos.
At kaya nga po, meron po silang tinatawag po na pagsamba kay Bathala. Meron silang pagsamba po pwedeng nakadirekta sa mga bagay na nakapaligid sa kanila, because ang sabi ng Bible, God set eternity in the hearts of men. Tayo lang po yung nilikha ng Diyos na merong tinatawag po nating urge to worship our God. Kung hindi man yung tunay na Diyos ang hinahangad ng puso nating sumamba, siguradong may sasambahin at may sasambahin po tayong mga tao. Yet, a true understanding of what worship means illustrates why God alone deserves our worship and devotion. You know, God, our true living God, is worthy of our worship. Ang ating tunay at buhay na Diyos lamang, mga kapatid, ang karapat-dapat ng ating pagsamba. Now, ano ba pag sinabing worship? The word worship comes from the Old English word worthship, which means to ascribe worth or value to something or someone. No? So pag sinabi nating worship, ano po, we worship that is which, or we worship that which is worthy. A God of our own making is not worthy of worship. It will only disappoint us at the end, mga kapatid. The Bible describes that the only one deserving what we call praise and adoration is none other than our God, none other than the Lord Jesus Christ. It is written in the book of Revelation chapter 5 verse 12, it says, in a loud voice they sang, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala pong ibang may deserve ng palakpak. Walang ibang may deserve ng papuri. Walang ibang may deserve ng ating pagsamba, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya nga po sa lahat ng pagtitipon nating mga Kristiyano, isa lang ang itinataas natin. Hindi ang pangalan ng pastor, hindi ang pangalan ng mga elders, hindi ang pangalan ng church. Ang itinataas po natin ay si Kristo na ating Panginoon, sapagkat siya po ang karapat-dapat ng ating pagsamba. Siya ang karapat-dapat ng kaluwalhatian at wala na pong iba. Napakahalaga pong maintindihan natin yon. Sapagkat kung meron tayong urge to worship the living God, and yet yung urge na yon ay napapunta sa hindi totoong Diyos, malaking problema po yon, sapagkat ikakapahamak po natin yun. At yon ang problema nating mga Pilipino dito sa Pilipinas. Sinasabi nating tayo ay Kristiyano, pero ang malaking problema, maraming mga tao ang hindi sumasamba sa true living God. Praise the Lord, andito ka, na andito tayo. We're worshiping the true living God because God introduced us to Him through the Word of God. Salamat sa Panginoon, nakilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita na ipinangaral sa atin, nalaman natin kung sino yung karapat-dapat ng tunay na pagsamba at tunay na pagpupuri sa buhay po natin. Alam niyo po, ang pagsamba, ito ang pilit na inaagaw ni Satanas. Ang totoo po niya doon sa Matthew chapter 4, nang tuksuhin ng Panginoon, ay sinabi po ni Satan doon, ang sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan sa isang kondisyon, sasambahin mo ako. Satan is offering the wealth of this world. Samantalang itong wealth of this world ay sa Diyos. Walang kanya. Because everything was created by our God. At si Satan kahit kailan na hindi creator. No. But he has this deceiving statement. Why?
Because Satan is trying to get the worship that is ascribed to God alone. At ito ang inaagaw ni Satan. At sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito na nakikita mo in one condition. Sabi niya kay Jesus, worship me. Hindi ba't ito, mga kapatid, ang totoo sa panahon natin ngayon? O-operan ka ng double pay ng Sunday in one condition. Pumasok ka lang at huwag kang sumamba. Hindi ba ito rin ang ino-offer ng negosyo natin? Magbukas ka ng negosyo ng araw ng linggo. Pasasaganain ko, palalakasin ko. In one condition, huwag kang sasamba. Hindi ba't ito po ang ino-offer ng sanlibutan ngayon? Kung hindi man direktang si Satanas, ginagamit niya ang sanlibutan at sinasabi niyang ino-offer ko sa iyo ang saya ng mundong ito in one condition, huwag kang pupunta sa pananambahan niyo. Tanong, ilan na po sa atin ang nabiktima ni Satan na ipinagpalit ang araw ng linggo para sa personal na pangangailangan? Ilan na po sa atin ang nabiktima ni Satan na ipinagpalit ang pagsamba para lamang sa negosyo, para lamang sa hanap buhay? Hindi ba natin po pwedeng hindi ba natin po pwedeng tanggihan ang anumang alok ng sanlibutan ito? Maipakita lang natin na walang ibang deserve ng praise and worship kundi ang ating Panginoon? Hindi ba natin pwedeng tanggihan ang alok ng sanlibutan ito? Samantalang yon ang alok ni Satan kay Jesus at maliwanag ang sinabi ni Satan, ang Diyos lamang ang sasambahin at wala nang iba. Ang tanong ko po, sa buhay ba ninyo, ay Diyos lamang ba talaga ang inyong sinasamba? Hindi ba kaya kayo minsan ay nabiktima na rin ng pag-aalok ng sanlibutan at ni Satan? Mga kapatid, Satan is trying to steal your worship. Kaya nga po yung Old English na worship ay nangangahulugan na kung sino yung mahalaga sa iyo, yun ang pagbibigyan mo ng pagsamba. Nalulungkot po ako sapagkat marami pong iba na kung minsan ay pinagpapalit ang pagsamba sa gawain sa bahay. Hindi ako makakasamba, pastor. Marami akong labahin. Hindi ako makakasamba, pastor. Meron akong meeting. Hindi ako makakasamba, pastor, kasi marami kaming trabaho. Marami kaming gagawin, mga kapatid. Sa inyo bang puso ay panatag kayo sa pangangatuwiran na ganon? O sa inyo bang puso ay nakakadama kayo ng guilt? Dahil alam ninyo na yung araw na yon na dapat ay sumamba kayo sa Diyos, pero kayo ay naandoon sa mga personal ninyong kagustuhan. God is trying to wake you up this morning and telling you that this Sunday and every worship, there is no other God who is worthy to be praised kundi siya lamang. Walang dapat na bigyan ng atensyon kundi siya lamang. Wala na pong iba. Kaya kung sa susunod, aalukin kayo ng sanlibutan at sasabihin sa inyong iwanan mo ang pagsamba, unahin mo ito, tumanggi ka, katulad ni Jesus. Dahil sinabi ni Jesus, walang ibang karapat-dapat ng pagpupuri at pagsamba, kundi ang Diyos lamang. We worship that is or which is worthy. Walang iba kundi ang ating Panginoon. You know, in the Bible original language, a number of words are translated as worship. And here are just two greater meaning, of two words that gives us greater meaning when we say worship. Ang unang-una ay yung Hebrew word na shaka. Hindi po ito yung shaka na lang. Shaka. Hebrew word. Which means to bow down or to do homage. It is, when we say homage, ito po yung pay respect. Pagbibigay ng respeto. Bow down, ito yung pagyukod. And it is first used in Genesis chapter 18 verse 2. Kung matatandaan nyo po, ay may tatlong lalaking dumalo kay Abraham. And Abraham bows down before the three visitors until he knew that one of whom he discovered later ay ang Panginoon pala. Shaka means to bow down or to do or to give respect. Another very important word na ginamit sa Bible is yung Greek word na proskuneo. Proskuneo. And this word literally means to kiss toward. To kiss toward. And it conveys the idea of showing reverence.
At ginagawa po natin ito nung tayo ay nasa dati nating pananampalataya. Kahit maalikabok yan, kahit na kung sino-sino ang humalik na dyan, pero dahil naniniwala kang yang estatwa o rebulto na yan, ay naniniwala kang representasyon ng Diyos, ikaw ay hahalik din. Ilan po rito ang katulad ko na humalik na po sa rebulto nung araw? Marami ho tayo. Ilan po sa atin, ipagpaumanhin po ng ating mga bisita. Hindi po ako narito para atakihin ang pananampalataya ng sino man sa inyo. Narito ho ako para ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po ako against sa inyong pananampalataya, against po ako doon sa mali, batay sa sinasabi ng Biblia. Yung sinasabi pong proskineo, o proskuneo, nangangahulugan ng to kiss toward, ibig pong sabihin showing reverence. Kaya hindi natin mapapasinungalingan, hindi natin pwedeng pasinungalingan yung sinasabi natin nung araw na hindi ko naman ika sinasambayan. Yan ika ay parang larawan lang ng magulang na andyan para magrepresenta sa Diyos, pero hindi ko ika yan sinasamba. The fact na ikaw ay yumukod, the fact na ikaw ay nagbigay ng iyong homage or respect, the fact na ikaw ay humalik, it's an act of worship. Kaya kahit sabihin po natin, hindi ko yan sinasamba, hindi yung salita ang nagpapakilala ng iyong pagsamba, kundi yung iyong ginagawa, yung iyong kinikilos. Kaya nga po sabi, action speaks louder than words. It's louder than words. Again, action speaks louder than words. So kahit sabihin mong hindi mo sinasamba ang rebultong yan, pero ikaw ay yumukod. Ikaw ay nagligay ng bulaklak. Ikaw ay naglagay ng ilaw. Ikaw ay nagprosesyon. Ikaw ay nanalangin. Ikaw ay humalik. Lahat yan ay act of worship. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Now, when you put these two words or these various meanings ng two words na ito, we can see that we worship God because He is holy. In true worship, we bow down and do homage to Him, indicating a reverence and respect to God. And we kiss toward Him, signifying a tenderness and intimacy toward God. Literally, hindi mo naman talaga mahahalikan ang Diyos. Because ang sabi, ang Diyos ay Espiritu. Pero yung pinakikita po, yung proskuneo na nagsisignify ng tinatawag po nating intimacy, nagsisignify ng reverence natin sa Diyos, yun po ay pagsamba. And that's why kung tayo ay nasa ganitong gawain, pagkatapos kung ano-anong ginagawa po natin, andito ka, pero si-cellphone ka. Buti sana kung ang bukas sa cellphone mo ay Bible din. Okay lang kung FB, as in Facebook, Bible. Okay lang. Pero kung bukas sa inyo ay FB as in social media, habang tayo ay nasa pagsamba, nasaan ang ating respeto sa ginagawa natin? Minsan nalulungkot ako dahil maraming mga Kristiyano na kung kailan sila naging Kristiyano, doon nawala ng respeto sa pagsambang ginagawa nila para sa Diyos. May mga pagsamba na ang mga kapatiran nagchichismisan. Buti na lang wala nun dito. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Huh? May mga pagsamba na ang pinag-uusapan ay utang. Sabi mo suli sa tabi mo, wala nun dito talaga. Yung ibang pumupunta sa pagsamba na nanarget ng uutangan, lalong wala nun dito. Sabi mo sa kanya. At pag hindi mo na pautang atin sa iba,
Meron namang mga umattend kasi mag-o-offer ng kanilang negosyo. May mga umattend na mag-o-offer ng kanilang mga insurance. Kaya pala palipat-lipat ng iglesia dahil lahat ng iglesia inaalok ng insurance. Yung ba ay matatawag nating paggalang? Yung ba ay masasabi nating reverence sa pagsamba natin sa Diyos? Merong iba naman na sumasamba, akala mo nasa sinihan, doon pa kumakain ng mani, cornic, at kung ano-ano pa. Minsan tuloy naiisip ko, hindi kaya mas tama yung ginagawang action natin noong tayo ay hindi pa believer? Kasi pagpasok natin sa simbahan na andun yung ating buong pagrespeto. Miski nga yung templo na ginagamit natin para sambahin ang Panginoon, ay ingat na ingat tayo. Pero tayo kung minsan na mga tunay na Kristiyano, wala tayong pakialam, wala tayong ingat. Samantalang lahat ng mga ginagamit natin ay ginagamit natin para sambahin ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa praise and worship team, lalo na sa mga instrumentalist, lahat ng instrumento na yan na ginagamit natin sa pagsamba, huwag ninyong gamitin para umawit ng mga makasanlibutang awitin. Bakit? Ginagamit mo yan para sa Diyos. Hindi ba't napaka-awkward na yung isang bagay na ginagamit mo para sa kabanalan ay ginagamit mo sa kasalanan o ginagamit mo sa makasanlibutan? Hindi ba awkward yon? Sabihin niyo po, awkward ba yun o hindi? Di po ba awkward? Pero ilan po sa atin at gaano karaming mga simbahan ang pumupunta ang mga Kristiyano pero ginagawa po nila yon. Merong mga pumupunta ng simbahan, hindi talaga sila nag-worship. Ang akala nila ay entertainment. Pagkatapos na sumamba, pagkatapos na tumugtog at kumanta, ang praise and worship team ay pumupunta doon sa likuran o kaya ay bababa, pupunta ng 7-Eleven, pupunta ng tinatawag po nating mga tindahan ng kainan, kakain at babalik sila pagkatugtugan na. Ano to, entertainment? Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang talaga, walang ganun dito. Sabi mo. Pagpupunta tayo sa pagsamba, dapat ibigay natin yung tinatawag nating proskuneo, reverence. Dapat ipakita natin yung ating syaka, yung ating bow down, yung ating pagbigay ng respeto sa Diyos na sinasamba po natin. Alam nyo, maliwanag ang sinabi ni Jesus. Jesus made it clear dito sa passage na binasa natin. There is both a right way and wrong way to worship. There is what we call a true and false worship. Based doon sa binasa nating talata. The Pharisees who thought that they were experts in worship were by large not even close sa tunay na pagsamba. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verse 8 and verse 9, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Sabi ng Panginoon, ginagalang ako ng mga taong ito na kanilang labi, pero ang kanilang puso malayo sa akin. Gaano karaming mga Kristiyano ang pumupunta rito, ang laman ng labi nila ay pagpupuri, ang laman ng kanilang sinasabi ay puro paggalang sa Diyos, pero ang totoo ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon. Sapagkat pag narito ay kung ano-ano ang nasa isip. Wala talaga sa focus. Tanong ko po ngayong umaga, nagpunta ho ba kayo dito? Namasahe ho ba kayo? Nagpakapagod po ba kayong pumunta rito? Pero ang puso po ninyo wala rito. Sayang ho. Kaya nga po ang pagsamba pinaghahandaan. Amen? Pinaghahandaan po ito. Hindi po tayo pupunta dito ng walang kahanda-handa because we're worshiping the true living God. Hindi tayo pupunta rito na wala man lang tayong excitement sa ating puso. Hindi tayo pupunta rito na wala man lang tayo sa full attention. Yung iba naman, di pa natatapos ang pagsamba, gusto umuwi na. Pag pumunta ka pa rito.
Di ba? Anong ginagawa natin dito kung hindi natin talaga ibibigay yung ating full attention? Nagbe-benediction pa lang ang elder, andun na sa baba. Ang tamaan, di ikaw yun. Magbago ka. Di ba? Sa worship, meron tayong groupings. Sa groupings pa lang nakalipad na. Bakit lumipad ka na? Akala ko ba dito ka to worship? Hindi bagat ibinigay na ng Diyos sa iyo ang 6 na araw? Hindi nga buong isang araw ang hinihingi ng Diyos ng linggo. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin ay halos 2 oras para ilan sa Kanya. Pagkatapos sa kalagitnaan ng groupings, lilipad ka na? Bakit? Ayaw mo bang makausap yung mga kapatiran? Ayaw mo bang maging daluyan ng pagpapala? Yun ba ang paraan mo para ipakita yung reverence mo sa Diyos? Tunay ba na ikaw ay sumasamba sa tunay na Diyos? Kasi hindi mo gagawin yan kung talagang iniibig mo ng totoo ang Panginoon sa buhay mo. Because worship is the deepest expression of our love to God. Kaya sabi ng Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong pagkatao. Yon ang worship. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit kayo kumakain o umiinom, gawin ninyo ang lahat ng ito to glorify God. That is also worship. Ang akala ba ninyo, ang worship ay dito lang? Ang point po sa anumang ginagawa natin, there must be a goal to glorify God. And when we have that goal to glorify God, that is exactly what we call worship. Now, this is my question. Hindi pa tapos ang pagsamba, lumipad ka na. Sa anumang kadahilanan, hindi ko alam. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero ang tanong ko, nag-glorify ba ang Diyos sa ganong gawain natin? Kung sa palagay mo hindi nag-glorify ang Diyos, stop. Huminto ka. Huwag mo na ipagpatuloy. Because maliwanag ang sinabi ni Jesus, may mga taong iginagalang sila ng kanilang labi pero ang kanilang puso malayo sa Kanya. Tanong ko po, ang puso mo ba malapit sa Diyos o malayo? Bagamat ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Kristiyano, bagamat ikaw ay nagsasabing nagpupuri ka sa Diyos, bagamat ikaw ay nagsasabi na mahal mo ang Diyos, pero ang totoo, ang puso mo malayo sa Kanya. Mga kapatid, we should not worship God for what we will get out of it. We should worship God because He is worthy of our worship. Sometimes, pumupunta tayo sa church because we just want to get satisfaction. Mali. Mali po. Yung focus natin, pumupunta tayo sa pagsamba kasi meron tayong makukuha. Mali. Dapat naiisip po natin na we worship God because He is worthy of our worship. Yun lang. At kapag yun ang focus po natin, whether you like it or not, meron kang matatanggap mula sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ni A.W. Tozer, sabi niya, whoever seeks God as means toward desired end will not find God. God will not be used. Merong iba, inagamit ang Diyos. You cannot use God, mga kapatid. At kung pumupunta tayo sa pagsamba o sumasamba tayo sa Diyos, sapagkat meron tayong naisin pero hindi para matagpuan ng Diyos, hindi mo kahit kailan matatagpuan ang Diyos. Mga kapatid, when we fail to worship God properly, it affects every aspect of our lives. Did you know that? And my question is, what happens when we fail to worship God? Open your Bible in the book of Romans chapter 1, verse 20 to 25. Ano ba sabi diyan? For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.
Yung kalwalatian po ng Diyos revealed through His creation. Why? Para wala kang may dadahilan sa Panginoon. Verse 21, for although they knew God, paano nila nakilala ang tunay na Diyos? Through creation. And the Bible says, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave things to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for the images made to look like immortal human being, and birds, and animals, and reptiles. Verse 24, therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Now, this is the big question na gusto kong sagutin natin. From Romans chapter 1, verse 20 to 25, what happens when we fail to worship God? 1, we fail to glorify God. Kapag hindi sinasamba ng tao ang tunay na Diyos, then he failed to glorify God. Tignan niyo yung sinabi ng verse, yung 21. Although they knew God, they did not glorify Him as God. And this is the basic expression of what we call pride. When we fail to worship the true living God, we begin to glorify ourselves. Tama po? Totoo to. Maaaring sabihin nyo, hindi naman masyadong seryoso yan. Sa'yo. Pero sa Diyos, hindi mo maibigay yung glory. Seryosong bagay po yun. When we fail to glorify God, it leads to other problems. Because when we fail to glorify God, yun po ay malaking problema. That's why Prophet Daniel came to him as a rebuke dito sa isang lalaki, kay King Belshazzar. You know why? Because he failed to glorify God. And so it resulted to what we call idolatry and immoral living. Every time na hindi nag-glorify ang Diyos, ang resulta niyan immoralidad at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Totoo po ito. Sabi po ng Daniel chapter 5 verse 23 to 24, and you have lifted up yourself against the Lord of heaven. You lifted up yourself. Pwede palang itaas ng tao yung kanyang sarili. And every time na itinataas ng tao yung kanyang sarili, ang tawag po dyan ay, ano po? Glorification of self. Yan po ay hindi gusto ng Diyos. Sabi po ng Bible, they have brought the vessels of His house before you, and you and your wives and your concubines have drunk wine for them. And you have praised the gods of silver, tignan niyo po, napunta doon, and gold, bronze, and iron, wood, and stone, which do not see or hear or know. And the God who holds your breath in His hand and owns your ways, you have not glorified. Hindi ba totoo ito kung minsan sa mga tao? Kung hindi man talagang eksaktong rebulto ang sinasamba natin, minsan mas pinapahalagahan po natin yung pera, mas pinapahalagahan po natin yung material na bagay. And that is also an expression of pride. We're not glorifying God. The Bible continually encourages us to glorify God. Doon sa Psalms 29 verse 1 and 2, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Pwede bang itaas ng tao ang kanyang sarili? Yes. Pwede bang sambahin ng tao yung kanyang kapwa-tao? Yes. Kaya po may mga word na idol. One time,
merong nag-post sa FB at ang sabi niya, idol. Ang sabi ko, wag mo akong tawaging idol. Tagal na po ito. Call me model. Because ang root word ng idolatry ay idol. At kapag binitawan mo na yan sa isang tao at sinabi mong idol mo siya, lumalabas, Diyos-Diyosan mo siya. The glory that belongs to God becomes, glory na pupunta sa tao. Ang hindi natin alam, kapag ka nagkakaganon, naglilid po yun sa iba pang kasalanan. This is the second. When we fail to glorify the true living God, we fail to give thanks. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 21, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Romans chapter 1 verse 21. Of course, if you do not glorify the living God as God, you will not give thanks to Him. Sa panahong ito, marami ng mga Kristiyano na neglect na po ang pagpapasalamat sa Diyos. Tanong ko lang po, kayo po ba nagpapasalamat pa bago man lang kumain? Ha? Bago magmerienda? Kahit candy lang ang kakainin nyo, nagpe-pray pa ba kayo? Meron po akong kilalang pastor, Skyplex lang, magpe-pray pa talaga. Amen? Kayo po ba, pag Skyplex na lang makakapag-thank you pa ba kayo? Tanyo, di kayo makasagot. Kasi ang totoo niyan, pag Skyplex na lang o biscuit na lang, wala nang pray-pray. Sampak na lang. Kain na. Bakit? Merienda lang naman yan. Pag po ba turon, nagpe-pray pa po ba kayo pag turon? Hindi na rin. Turon lang yan kamotik yuho. Nagpe-pray pa po ba kayo? Alala ko na minsan, galing kami ni Brother Sile sa pagdalaw. Nakadaan ho kami dyan, nakakita kami ng turon. Alam nyo po, pagka ganito na edad mo, hahanap-hanapin mo rin ang meriendang probinsya. Nakakita kami ng turon. Parang nasa isip ko, pag kinagat mo yung turon bagong luto, sarap. Totoo yun. Di ba? Tapos may kasamang palamig. Di ba? Minto kami, sabi ko, Sile, bili ka. Na makabili ho siya at makapasok sa sasakyan, bago pa siya kumagat, pinigilan ko na, Brad, mag-pray muna tayo. Kahit baga turon lang yan Kahit baga ano lang ang naandyan sa lamesa. Kahit baga tubig lang yan, magpasalamat ka, nakakainom ka pa. Hindi katulad sa ibang bansa, wala nang tubig na maiinom. You know, when you fail to glorify God, you will fail to thank Him. Ito ho, maganda kay Daniel, no? Ang gandang habit, mga kapatid, na tayo po ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen? Pero ang tanong ko po, totoo po bang nagpapasalamat tayo sa Diyos? Kasi minsan nakala natin, natatapos ang prayer natin doon sa in Jesus' name, Amen. Tama po? Akala natin doon nagtatapos, no? Abangan mo yung kasunod. Yung kasunod na sasabihin, yung kasunod na gagawin. Doon makikita yung tunay na content ng prayer. Halimbawa po, bigyan ko yung sample. Nasa hapagkainan kayo. And then you started thanking the Lord. Panginoon, salamat po sa mga pagkain ito na pinagkaloob mo sa amin. Then pagkatapos mo sabihin na, in Jesus' name, Amen. Pagdilat ng mata mo, hindi mo gusto ang ulam. Sasabihin mo, ano ba naman yan? Wala ba ibang ulam? Kita mo? Yung bang sinabi mo, nag-jive doon sa prayer mo? Ha? Nag-jive ba? Tagpo ba? Sabi mo, salamat. Tapos pagdilat namin ito, ano ba naman to? Wala ba ibang ulam?
Hindi nagja-jive. Kasi kung totoong nagja-jive po yun, yung prayer mo magre-result sa sasabihin mo. Yung prayer mo, after ng in Jesus name, magre-result sa actions na tama. Pag nakita mong hindi mo gusto ang ulam, sasabihin mo, Lord, salamat pa rin po. Bakit po? Meron po kaming pananghalian. Nagja-jive yun. Pero pag sinabi mo, namang ibang ulam, Japanese food na naman tayo. Hakone. Ba yan? Hakone na naman. Japanese food. Hakata. Yeah. Hokkaido. Lahat po yung brand ng sardinas. Japanese food nga lang ang datingan. Ang tanong ito, after your prayer, are you really thankful? Minsan, mapagkunwari tayo eh. Lord, marami pong sa mga pagsubok, marami pong mga pasasalamat. Thank you po sa mga pagsubok na dumarating sa amin in Jesus' name, amen. Watch out kung anong kasunod noon. Kasi yun ang tunay na prayer. Yung kasunod noon. Pagkatapos mo sabihin na maraming salamat sa pagsubok, ano kasunod noon? Kasi kung ang sunod noon, bihira naman, dami-dami kong problema, stress na ako, nagja-jive. Parang hindi. Sabi mo, salamat, tapos ito nagre-reklamo ka, hindi nagja-jive. Alam mo, if you're really worshiping the true living God, maintindihan mo kung ano yung ginagawa mo. The Bible says, those people who fail to worship the true living God, they fail to glorify God, they fail to give thanks. Si Daniel, doon sa chapter 6 verse 10, sabi rito, now when Daniel learned that the decree has been published, he went home to his upstairs room where the windows open towards Jerusalem. Tingnan niyo sabi rito, 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Actually, itong copy-pray niya ng pasasalamat, ito ang naghatid sa kanya para mapahamak. Bakit? Dahil yung decree ng hari na ang hindi manalangin doon sa ipinagawang estatwa ay paparusahan, yun ang nangyari. Tanong po, nagreklamo ba si David? Si Daniel? Nagsabi ba si Daniel, pambira ka naman, Lord, panay nga ang pray ko sa iyo, panay nga ang thank you ko sa iyo eh. Ngayon, ang mananalangin na, yung leon, thank you Lord, nandito si Daniel, masarap na pagkain to. Ganun ba yun, Lord? Pagkatapos ko mag-thank you sa inyo, ngayon yung leon na magte-thank you kasi ilalagay ako doon. Ganun ba yun, Lord? Sometimes yung mga thank you po natin, sometimes yun ang magdahatid sa atin para subukin tayo kung talagang tayo ay sumasamba sa tunay na Diyos. At kung totoo naman ang iyong pananampalataya, ay kahit isubo ka sa yungib ng mga leon, di ka matatakot. Isubo ka sa tinatawag po nating hurno ng apoy, hindi ka matatakot. Kasi alam mo, sumasamba ka sa tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos, siya ang bahala sa iyo. Amen? Amen po ba? Our gratitude toward God should be no less. Pangatlo po, when we fail to worship the true living God, we will fail to turn away to other gods. Tingnan niyo po yung Romans chapter 1 verse 22 to 23. May natututunan po ba? Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. You know, when you remove God in your life, something or someone will take His place. Pag tinanggal mo ang tunay na Diyos sa buhay mo,
sigurado yung lugar ng Diyos may papalit. People will often turn to other belief system to seek to appease a guilt-ridden conscience. Kasi meron tayo noon. Kaya nga pag hindi mo kilala ang tunay na Diyos, kung sino-sinong Diyos ang sasambahin mo, kung sino-sinong simbahan ang pupuntahan mo, kasi hindi mo kilala ang tunay na Diyos. And to appease that guilt within, minsan kailangan mo pang pumunta kung saan-saan, katulad yung iba. Yung iba pupunta sa Antipolo, doon magsisimba. Sino po dito yung nakaranas na ng ganon? Kami po, naranasan namin yun nung bata kami. May sakit o may pasasalamat, punta Antipolo. Bakit po? Tanong ko yun ngayon eh. Yung bang Diyos sa Antipolo at Diyos sa Alasasin, Maribeles, Bataan ay magkaiba? Para kailangan pa kami pumunta ng Antipolo o Markilan, ng Tamaraw, para na sa ganoon makarating po kami doon. Kung yung Diyos ng Antipolo at Diyos sa amin, sa Alasasin ay pareho lang, no need for us to go there. But because we're not worshiping the true living God at that time, to appease the guilt that we have, kailangan namin pumunta doon. Iba naman sa atin, sa Manawag. Sino po rito ang nakapunta na sa Manawag nung hindi pa Kristiyano? O yan, di po ba? Why? Because you thought that going to Manawag somehow will appease the guilt that you have. Tama po ba? Dito sa atin, sa San Pedro, dyan, sa Landayan, sino po rito ang sumamba na kay Lolo Uwing? Dati. Pastor Noli, kayo po dati. Kita niyo? Buti na lang, Pastor Noli, nakilala mo ang tunay na Diyos. Kung hindi, hanggang ngayon na kay Lolo Uwing ka. Malaking problema. Kaya traffic pag Biyernes dyan. Pansinin po ninyo, sa dami ng tao, ang dami ring negosyo. Abay, traffic. Bakit? Dahil ang mga tao, they seek to worship the God that will appease the guilt within. So kahit na galing sila ng Binyan, Santa Rosa, galing ng Muntinlupa, galing kung saan-saan, pupunta sila dyan. Because naniniwala sila na yung Diyos dyan somehow will appease their guilt. Naalala ko isang bina-Bible study ko dati, kapatid ni Sister Goyi, Sister Lani. Ang tagal po naming nag-Bible study. 6 years bago na-baptize Sister Lani. And of course, you know the story. Sa loob ng 6 years, paulit-ulit na po akong bumabalik doon sa turo. And then one time, ang ginagawa po kasi ni Sister Lani, mag-church sa atin. Nasa Tayaw pa tayo noon. Nagsisimula pa lang tayo noon. Yan, Sister Miriam, Sister Pining, yan, Sister Nelia. Yan, nag-start pa lang tayo doon. Nelia Harmen, Neria Taberner, and the others. Too many to mention. Pero nagsisimula pa lang tayo that time. Ano ba, Bible study tayo doon sa Villa Castillo kasama si Nanay Estrella, Nanay Cora. Sister Lani po, a-attend po yan sa atin sa umaga. Pero pag hapon, she'll make sure na pupunta siya ng Landayan. And then one time, there was an encounter. Nang sabi ko sa kanya, ba't pupunta pa ho kayo doon? Ang sabi niya kasi, nagpapagaling doon yung tubig na galing sa balon ni Lolo Uwing. So sa isip-isip ko, hindi naman ako makasagot ng direkta kasi syempre baka masira yung mood. Maganda po yun kung talagang nakakagaling. Una, mahal ang magpa-ospital. Amen? Totoo ba? Pangalawa, mahal ang bayad ng PF ng doktor, yung professional fee. Totoo po? Pangatlo, maraming ospital ang sikip na sa dami ng pasyente. Tama? Kung totoong nakakagaling ang tubig na galing sa balon ni Lolo Uwing, lahat kayo ay aking hihikayatin. Sumalok tayo ng tubig doon, dalhin natin sa bawat ospital, painumin ang bawat pasyente, at siguradong gagaling sila ng walang kagastos-gastos. Malaking tulong po, tama?
Tama po, malaking tulong. And tanong, totoo baga? Kasi kung talagang totoo yun, marami na po sanang ospital ang nagalit kay Lolo Uwing dahil wala na silang customer. Maraming pharmaceutical company ang magagalit at ipapasara ang balon ni Lolo Uwing kasi wala nang nabili ng gamot. Alam nyo, hindi ho kasi totoo. Well, anyway, ayoko namang iribat. Ang sabi ko lang kay Sister Lani, ganito. I still remember word for word yung sinabi ko sa kanya. Sister, yung po bang Diyos sa landayan at yung Diyos na naandito sa Villa Castillo, pareho po ba o hindi? Ang sagot po niya sa akin, pareho po. Bakit po pupunta pa kayo doon kung yung Diyos na makikinig sa inyo dito sa dako ng Villa Castillo ay pareho din? Hindi ho ba't pwedeng dito na lang kayo, di kayo mahihirapan, di kayo mamamasahe, di kayo gagastos? Ay, oo nga, no, Pastor. Bakit nga ba hindi ko napag-isip-isip yun? Totoo po. Bakit? Because nung panahon na yon, they are not still, they are still worshiping gods, man-made gods. Yun ang problema. Kaya nga po, yung mga tao, kapag hindi po nila sinampalatayanan yung tunay na Diyos sa buhay nila, tiyak hahanap sila ng ibang Diyos. At yung mahanap nilang Diyos ay yung hindi totoo. Lastly, when we fail to worship the true living God, we will fail to live morally. Hindi ba napansin? Karamihan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay connected sa immoralidad. Hindi ko alam kung napansin niyo po yun. Pero kalat na kalat sa social media kung gaano karami yung mga tao na habang sumasamba sa ipinagawang rebulto ay naandun din po yung kanilang pagkilos na kung saan nagpapahayag ng immoralidad. Buksan natin yung Romans chapter 1 verse 28 to 32. As we close this first part of our worship, this first part of our message. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgments of God, that those who practice such things are deserving of death, not only to do the same, but also approve of those who practice them. Totoo po ba ito? Yes. Lahat ng mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos, ito ang gawain. Failing to glorify God and give thanks not only leads to idolatry, but also to what we call corrupt living. Ito yung huling panahon, makikita nyo, iba ang mga tao. Sa social media, kalat, kitang-kita. Maging ng mga bata ang immoralidad. Kaya po mga nanay at mga tatay, bantayan ninyo ang mga anak ninyo pag nagse-cellphone. Baka mamaya kung ano na po ang nababrowse dyan. Tignan nyo mabuti. Di po ba? Kapag ang mga tao ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos, ang buhay nila ay napakalayo sa kabanalan. Ito mga panahong ito, ang sabi po rito, ang mga tao ay unloving. Totoo po ba? Totoo ba ito?
Ang mga tao, unforgiving. Totoo po ba? Ang mga tao, unmerciful. Totoo po ba? Ang mga tao po, disobedient sa parents. Totoo po ba? Totoo po ba to? Dito sa Church of Christ San Pedro, hindi. Ang mga anak natin dito, obedient. Amen? Amen po ba? Masunurin mga anak natin dito. Bakit? Kasi sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya kapag ang anak ninyo, disobedient sa inyo, kausapin nyo, anak, are you really serving the true and worshiping the true living God? Kasi anak, kung sumasamba ka sa tunay na Diyos, you will obey. Maraming mga tao, they push God outside of their lives, outside of their home, at naglagay sila ng mga Diyos-Diyosan. Naglagay sila ng hindi tunay na Diyos. Not knowing that when we fail to worship the true living God, four things, we fail to glorify God. We fail to give thanks. We will fail to turn away to other gods. And lastly, we will fail to live morally. Now the question is, Pastor, what is the right way to worship? If that is the wrong way, what is the right way to worship? Next week mga kapatid, huwag kayo mawala. I'll make sure na itong week na to, Satan will offer you a lot of things so that this coming Sunday, hindi ka makapunta. Sabihin ni Satan sa'yo, huwag kang pumunta. May i-offer ako sa'yo. Now, the big question is this. Papayag ka ba sa offer ni Satan? Gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang pumayag. Like Jesus did. Sabi ni Jesus, away from me. Lumayo ka sa akin. Sabi niya, ang Diyos lamang ang karapat-dapat, ang tunay na pagsamba. Next week, come back. Let's sing together. Let's enjoy the presence of God, enjoy the fellowship, and once again, enjoy the word, the message of God to us. Amen? Let us all stand up and clap our hands to our living God. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, hallelujah to the true living God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, thank you so much for your message to us. Maring ito, Panginoon, sa pananaw namin, palagian na naming nadidinig. Pero Panginoon, kaya mo po laging pinaparinig ang mga mensaheng ito dahil nature ng tao ang pagiging makakalimutin. Salamat sa mga reminders. Salamat, Banal na Espiritu, dahil pinangaral mo minsan pa ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung may pagkakataon sa buhay namin na ipinagpapalit namin yung worship namin sa inyo over the things na ino-offer ng sanlibutan, Lord, patawarin niyo po kami kung may mga pagkakataong mas napili po namin yung offer ng sanlibutan at dinisregard namin kayo. Lord, salamat sa realization ngayon. Kung may mga pagkakataon sa buhay namin, oh God, na mas minahal namin ang material na bagay, mas minahal namin ang tao at inidolo namin ang tao, artista o singer, Panginoon. Kung may mga pagkakataon sa buhay namin na mas pinahalagahan namin ang material na bagay, oh God, patawarin mo po kami. Ang desire ng puso namin, Panginoon, ay sumamba sa tunay na Diyos. And we're so grateful, Father God. Kasama po kami sa pagtitipong ito. At ngayon naunawaan namin, walang ibang may deserve ng pagsamba, ng glory, ng kapangyarihan, ng karunungan. Walang ibang may deserve ng pagpupuri at pagsamba, kundi kayo lamang, Panginoong Hesus. Purihin ka po, dakilang Diyos, sa iyong mensahe sa amin. More than sa napakinggan namin ito, nawa ito'y aming maipamuhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samo at dalangin. Amen, amen, and amen. Manatili tayong nakatayo at samahan natin ang ating praise and worship para sa kanilang closing song.
itaas po natin ang lahat ng ating mga kamay at tanggapin ang pagpapala. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi, magpakailanman. Amen.